Sa Biblia, ano bang dapat sundin yung sa Biblia, yung lumang tipan o bagong tipan? Kasi meron yung iba, wala yan sa lumang tipan yan, dito sa bagong tipan. Kasi halimbawa yung pananamit, sabi sa lumang tipan daw yun. Yung sa mga iba naman sa Katoliko, hindi sa yan, sa lumang tipan. Kaya kahit anong suot, okay lang. Alam mo, ang ibig mo sabihin sundin yung tutuparin, ano? Aha. Yung tutuparin natin, ano? Anong dapat sundin yung lumang tipan o bagong tipan? Oo nga. Ang ibig mo sabihin doon sa salitang sundin, tutuparin, ano? Alam mo, kung tutuparin ang dapat natin tuparin, yung sinasabi sa 28:20 ni Mateo. Pakinggan mo, kapatid. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ang sabi ni Jesus, ituro nyo sa kanila, sa Kristiyano, na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya ang tutuparin natin, gaganapin, lahat ng utos ni Kristo. Hindi yung utos ni Moises. Pakinggan mo. Sa 13:39, kapatid na Will. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Tamo, pag yung kautusan ni Moises ang susundin mo ngayon, di ka magiging ganap sa Diyos. Pero sa pamamagitan ni Kristo, ang sumasampalataya at sumusunod, inaaring ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Bakit? Pakinggan mo sa 7:12 ng Hebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayun, nang palitan ng wika ang saserdote, kailangan palitan naman ang kautusan. Ano ibig sabihin nun? 8:13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Nung sabihin yung bago, luma na yung una. Pinalitan yung una, binatag yung pangalawa. Alin susundin, yun yung ikalawa. So, sa bagong tipan tayo susunod. Ang magtatanong po ay isang 20 anyos na Katoliko. Narito po si kapatid na Myra Jane de la Cruz at ang kanyang katanungan. Good evening po. Ito po yung dalawang tanong ko. Ano po ang pinagkaiba ng Old Testament sa New Testament? And nakasaad po ba sa Biblia na magugunaw ang mundo? Yun lang po. Alam mo kapatid, nakasaad sa Biblia ang lahat ng mangyayaring totoong mangyayari. At isa sa pangyayaring mangyayari, yung nasa ikalawang Pedro 3:6 at 7. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Nasa Biblia yan kapatid, napakaraing talata na ang lupa masusunog. Alam mo, scientifically speaking, possible ito Sa dami-dami ngayon ng nuclear warheads ng mundo, sapat na para sumabog ang lupa Sa dami ng nuclear warheads ng mundo. Pero hindi magugunaw ang mundo dahil diyan sa mga yan. Kundi, ayon sa Biblia, ang magko-contribute sa pagkagunaw ng mundo ay yung pagkasira mismo ng atmosphere at saka yung ating space that surrounds the earth, yung tinatawag na langit, yung firmament. Sabi sa Gis, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam kasabay ng malaking ugong. So ang distraction, hindi lupa lang Una munang malulusaw yung mga bagay na galing sa langit No? Tapos ang lupa at ang gawang nasa lupa masusunog
Dahil dun sa element na matutunaw sa langit. Alam natin, maraming elemento sa langit, mga bituin, mga planeta, matutunaw yan eh. At magko-contribute yan sa pagkawasak din ng mundo. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid na Ira. Yan naman ay totoo. Kasi salita ng Diyos yan na nasa Biblia at yan eh hindi kayang matutulan ng siyensya. Miski ang siyensya naniniwala, darating ang araw, yung ating araw, yung sun, yung araw, ay magiging isang red giant na mag-i-insinuate ng pagkawasak ng entire solar system. Pero yun ang sabi ng siyensya, no? Pero sa Biblia hindi ganon. Ang sa Biblia, yung mga bagay na nasa langit, mapupugnaw yan sa matinding init. Pag napugnaw yan, ang lupa ang kasunod. No? Kaya, yun din ang nasa pasyong Katoliko eh. Magmumula sa langit, ulan, apoy na masakit. Sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Kaya, alam mo kapatid, yung sinasabi sa pasyon, kinopya yung ibang bahagi ng pasyon, kinopya sa Biblia. Ang sanlibutang ito magwawakas. Kasi may nagtuturo, hindi raw magwawakas ang mundo, gaya ng saksi ni Jehovah. Malaking kasinungalingan yon. Magwawakas talaga, may itinakdang wakas ang Diyos para sa lupa. Zephanias 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ngayon, mayroong wakas talagang darating sa mundo. Kung kailan pati ang mundo, mawawala itong earth, papalitan ito ng isang bagong mundo, papalitan ito ng Diyos. 21:1 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Nakita ni Juan yung mangyayari. Nakita ko isang bagong langit, isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ang dagat ay wala na. Ayun. Darating talaga sa wakas ang mundo. Doon sa tanong mo kapatid, ano ang pagkakaiba ng Old and New Testament? Yung kasing Old Testament para sa Israelites yun, sa panahon ni Moises. Yun namang New Testament para yan sa mga Kristiyano. Ang pagkakaiba niyan, yung nasa Old Testament, mga bagay na pangkarne o panlaman, mga palatuntunan o mga kautusan ukol sa laman, ukol sa ating katawan. Yun namang nasa New Testament, pang-espiritual naman yon para sa kaluluwa at sa espiritu ng tao. 2 Korinto 3:6-7. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? Ang pagkakaiba ng dalawang tipan, yung unang tipan, panlaman. Yung ikalawang tipan, pang-espiritu. Kasi ang tao, dalawa ang ating essence. Dalawa ang essence ng ating pagkatao. The material essence, which is our body, and the spiritual essence, which is our soul and spirit. Yung unang tipan, ang kanyang mga palatuntunan, panglaman para sa katawan. Basahin natin ang 9 Gs ng Ebreo.
Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yung nakaraang tipan, yung nakaraang testament, mga palatuntunang ukol sa laman yun. Gaya nung pagbabawal ng mga pagkain, mga inumin, sari-saring paglilinis, puro ang concentration ng Old Testament ay sa laman. Pero ang ikalawang testament or New Testament, sabi ni Pablo, siyang nagpapaging sapat sa amin upang kami maging mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. So ang tipan ng bagong tipan, ano yan? Spiritual yan. Hindi kagaya dun sa unang tipan, nakaukol sa laman. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, mga gawaing panlaman, ano? Huwag kang magnanakaw. Ayon. Yun ang mga palatuntunan doon sa unang tipan na ibinigay sa Israel, mga panlaman. Tapos, dito naman sa bagong tipan, spiritual naman. Kaya nagbigay ang Panginoong Hesus ng mga kahulugang spiritual nung para huwag kang makapatay, huwag kang mapupuot sa iyong kapatid. Aalisin mo yung galit, huwag mong itatanim ang galit. May mga spiritual sightings ang ating Panginoon Kristo. Yun ang main differences ng New and Old Testament. The Old Testament is a testament intended to cleanse the flesh. But the New Testament is a testament that cleanses the flesh and the spirit. Ikalawang Korinto 7:1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Sa panahong Kristiyano, ang lilinisin lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Doon sa panahon ni Moises, hindi nga sila pumapatay, ano? Di malinis yung kanilang kamay, hindi sila pumapatay halimbawa. Pero meron naman silang puot sa puso. Meron silang puot, may galit sila. Yung espiritu nila hindi malinis. Papakita ko sa iyo. Sa Mateo Kapitulo 5, ay ganito ang sinasabi sa 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Yun, maliwanag ano? Sabi nung una, huwag kang papatay. Ang pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Yun yung Old Testament. Pero sa New, sa kay Kristo, datapwat sinasabi ko, siya na nagsasabi. Nasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. So ang nililinis niya yung puso, yung espiritu, yung kaluluwa. Maaring hindi ka nga pumapatay, meron ka namang galit na nakatanim, masama yun, marumi ang espiritu mo. Malinis ang labas mo, hindi ka pwedeng atakan ng pagpatay, hindi ka nanakal, hindi ka nanaga, hindi ka namaril, pero yung loob mo naman punong-puno ng galit, may puot ka sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na rin nun. Yun ang spiritual side na hindi na ipaliwanag sa panahon ni Moises. Pero sa panahong Kristiyano, ang sabi sa Biblia ganito, sa unang Juan 3:15, ang sino mang napopuot sa kaniyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. pag napopuot ka sa kapatid mo, kahit hindi mo pa pinapatay, mamamatay tao ka na. Yun ang kahulugang espiritual. Pagpatay pala rin yung kapuotan mo ang kapwa mo tao. Yun. Sana naunawaan mo, kapatid na Ira. Naunawaan mo? Opo. Thank you po. Salamat, you're welcome. Ano ang pagkakaiba ng Old and New Testament?
Yung kasing Old Testament para sa Israelites yon sa panahon ni Moises. Yun namang New Testament para yan sa mga Kristiyano. Ang pagkakaiba niyan, yung nasa Old Testament, mga bagay na pangkarne o panlaman, mga palatuntunan o mga kautusan ukol sa laman, ukol sa ating katawan. Yun namang nasa New Testament, pang-espiritual naman yon para sa kaluluwa at sa espiritu ng tao. Ikalawang Korinto 3:6 hanggang 7. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Ang pagkakaiba ng dalawang tipan, yung unang tipan, panlaman. Yung ikalawang tipan, pang-espirito. Kasi ang tao, dalawa ang ating essence. Dalawa ang essence ng ating pagkatao. The material essence, which is our body, and the spiritual essence, which is our soul and spirit. Yung unang tipan, ang kanyang mga palatuntunan, panglaman, para sa katawan. Basahin natin ang 9 Gs ng Ebreo. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yung nakaraang tipan, yung nakaraang testament, mga palatuntunang ukol sa laman yun. Gaya nung pagbabawal ng mga pagkain, mga inumin, sari-saring paglilinis, puro ang concentration ng Old Testament ay sa laman. Pero ang ikalawang testament o New Testament, sabi ni Pablo, siyang nagpapaging sapat sa amin upang kami maging mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. So ang tipan ng bagong tipan, ano yan? Spiritual yan. Hindi kagaya dun sa unang tipan, nakaukol sa laman. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, mga gawaing panlaman, Huwag kang magnanakaw. Ayon. Yun ang mga palatuntunan doon sa unang tipan na ibinigay sa Israel, mga panlaman. Tapos, dito naman sa bagong tipan, spiritual naman. Kaya nagbigay ang Panginoong Hesus ng mga kahulugang spiritual para huwag kang makapatay, huwag kang mapupuot sa iyong kapatid. Aalisin mo yung galit, huwag mong itatanim ang galit. May mga spiritual sightings ang ating Panginoon Kristo. Yun ang main differences ng New and Old Testament. The Old Testament is a testament intended to cleanse the flesh. But the New Testament is a testament that cleanses the flesh and the spirit. Ikalawang Korinto 7:1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Sa panahong Kristiyano, ang lilinisin lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Doon sa panahon ni Moises, hindi nga sila pumapatay, di malinis yung kanilang kamay, hindi sila pumapatay halimbawa. Pero meron naman silang puot sa puso. Meron silang puot, may galit sila. Yung espiritu nila hindi malinis. Sa Mateo Kapitulo 5, ay ganito ang sinasabi sa 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan,
At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, Ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Maliwanag, ano? Sabi nung una, huwag kang papatay. Ang pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Yun yung Old Testament. Pero sa New, sa kay Kristo, datapwat sinasabi ko, siya na nagsasabi. Nasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. So ang nililinis niya, yung puso, yung espiritu, yung kaluluwa. Maaring hindi ka nga pumapatay, meron ka namang galit na nakatanim, masama yun, marumi ang espiritu mo. Malinis ang labas mo, hindi ka pwedeng atakan ng pagpatay, hindi ka nanakal, hindi ka nanaga, hindi ka namaril, pero yung loob mo naman, punong-puno ng galit, may puot ka sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na rin nun. Yun ang spiritual side na hindi na ipaliwanag sa panahon ni Moises. Pero sa panahon Kristiyano, ang sabi sa Biblia ganito, sa unang Juan 3:15, Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Pag napopuot ka sa kapatid mo, kahit hindi mo pa pinapatay, mamamatay tao ka na. Yun ang kahulugang espiritual. Pagpatay pala rin yung kapuotan mo, ang kapwa mo tao. Kaya natin binabasa yung 10 utos, hindi para ituro, kundi para ituro ang bagong tipan. Kaya binabasa yung 10 utos ngayon. Basahin natin ang 5:21 ng Mateo. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, Ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Tamo kapatid, kaya binabasa yon. Miski si Kristo, binabasa niya rin yung unang tipan yung 10 utos Narinig nyo, sabi sa mga tao ng una, huwag kang papatay. At ang sino man pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko, siya naman na nagsabi, si Kristo, sa bawat isa sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. Sa panahon ni Kristo, mas mabigat ang batas. Nung araw, kaya ka lang magkasala pagka pumatay ka. Ngayon, magkakasala ka kahit hindi ka pa pumapatay, pagka napupuot ka pa lang sa kapatid mo. Pag meron ka nakatanim na galit, meron kang puot, meron kang bitterness sa puso mo, nagkakasala ka na. Yun ang intensyon. Kaya natin binabasa mula Henesis hanggang Apokalipsis para ipakita sa tao yung pagkakaiba ng batas ni Moises at saka batas ni Kristo. Sahin natin, 2 Korinto 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay wangko o maging sa labas ng katawan ay wangko. Diyos ang nakaaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Ayan, sa 3 langit po, inagaw siya. Ngayon ganito po kapatid, ang unang langit po kasi, ito. Yan po, yung nakapaligid na atmosphere sa atin, ang tawag dyan langit, yung kalawakang nakapaligid. Basahin natin ang Henesis 1:6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang 2 araw. Yun pong unang langit, yun yung kalawakan na may tubig sa ibabaw, may tubig sa ilalim. Alin po yung tubig sa ilalim? Itong tubig sa lupa.
Alin naman yung tubig sa ibabaw? Yun pong mga hydrogen and oxygen nandyan sa taas na nagiging ulan. Yung mga vapor. Yan po ang unang langit. Pero alam nyo ba na natuklasan ng Hubble Space Telescope na merong napakalayong galaxy sa atin? 13 billion light years away. The remotest object known to man is 13 billion light years away. Nasa ikalawang langit na po yun. Ngayon, yung ikatlo, ang alam ko, yung ikatlong langit, nandun po ang paraiso. Nandun ang Ama, ang Anak sa paraiso. Basahin natin uli ang 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam. Na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Alin yung ikatlong langit na pinagdalhan? Tuloy. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso. Ayun. Nakarating siya sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kaya yung pong ikatlong langit, nandun yung paraiso. Yung po yung sinabi ni Kristo na pagdadalhan niya dun sa magnanakaw. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Nasa ikatlong langit po yun, kapatid. Tatlo po talaga ayon sa Biblia.